Good day mga ka-travelers, magandang umaga sa lahat. Kamusta kayo dyan? Andito na naman tayo para magbiyahe mga ka-travelers. Andito nga tayo mga ka-travelers sa probinsya ng Capiz at syempre kitang-kita nyo naman, binabaha na naman tayo dito ngayong December mga ka-travelers. So nilusong na nga natin sa tubig baha itong ating nadalang Smash na 110, 115 mga ka-travelers. So yan, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman guys subscribe na kayo sa ating channel. Pakiclick naman ng notification bell and click nyo po yung all mga ka-travelers. So pupunta tayo ngayon ng bayan ng Sigma dahil nga magpapagawa tayo ng ating side mirror at papalagyan natin ng extension mga ka-travelers. So ang gamit natin ngayon ay Smash na 115 mga ka-travelers. Mga ka-travelers, so kakatapos lang ng pag-uulan dito sa bayan ng Sigma. So ayun, mapapansin nyo talaga ng mga nalubog na sa tubig itong ating daanan. So bumaba na siya, pero nung nakaraang mga araw talaga mga ka-travelers ay napakalalim ng tubig baha. Kaya iyan, at nagkaroon tayo ng pagkakataon na makalabas at maipaayos itong motor mga ka-travelers, no? So dahil nga natumba ito, naputol yung kanyang extension dito sa side mirror. So pang reader na na side mirror ito mga ka-travelers. So dahil nga yung Smash ay maliit yung kanyang thread, and maghanap tayo ng motorcycle shop na meron silang maliit na extension o yung sa thread niya mga travelers, no? Ayan, kita natin yung tubig baha ay nasa kanang bahagi pa rin natin, hindi pa humupa, at pagka umulan ng konti posible pang lalalim yan mga travelers. So ayan, medyo malalim-lalim pa yung doon na portion sa kabila. At yung mga bahay dito ay naaabot din mga ka-travelers pag talagang lumalim na. Hindi problema dito, gawa ng yung daanan ay mababa. Kaya pag umulan ng malakas, yung daanan kagad yung hindi natin madadaanan. Walang access mga ka-travelers, kundi magbabangka guys para makatawid ng bayan. Ito namang area na dinadaanan natin ay sakop na ito ng Barangay Dayhagon. So maputik, rough road ang daan na yan mga ka-travelers. Isa rin ito sa pinoproblema ng mga residente dito, gawa ng dito talaga guys ay malalim yung tubig baha dito. Ito yung unang nalulubog pagdating ng tubig baha. Actually, tumataas lang yung tubig dito tuwing magbitaw ng tubig ang dam dito sa Mambusaw. Kaya talaga na mga nalulubog ang porsyon ng Sigma. Kaya yan, inahinay lang tayo mga travelers. May mga tricycle na rin ditong bumabiyahe pasok ng barangay ng Kugon mga ka-travelers. Ayan, kung mapapansin nyo, ang nasa left side natin ay may tubig pa rin, pero malalim mga ka-travelers, no? May ibang mga residente rin dito guys na halos tuwang-tuwa sila pagka bumabaha o umulan, gawa ng meron silang isdang makakuha. Napakarami kasing isda dito pagka panahon ng tagbaha, yung tinatawag nila dito na karpa mga ka-travelers. Ang karpa umabot siya ng 3 hanggang 5 kilo pagka malaki na. Kaya yun ang isa sa mga hanap buhay din ng tao dito tuwing bumabaha. Isa pang nakakalungkot dito pagdating ng tagbaha dito mga travelers ay yung mga palayan na malalapa dito ay nasisira. So inaanod ng tubig baha. At pagka nag-stuck pa yung tubig baha sa palayan ay nabubulok na itong mga palay, na instead na magbubunga na ay nabubulok na dahil sa tubig na naka-stuck. Ayan, medyo mahaba yung rough road na ating madadaanan papunta dun sa palabasan na sa may highway mga ka-travelers. Actually mga ka-travelers, pangatlong uwi ko pa lang dito, pero wala pa rin pagbabago sa daanan ng Dayhagon mga travelers. So ito lang, kalahating semento lang yung na-improve, and then yung kabila wala na, na-stuck na ng tubig. At syempre sana magawa ng paraan ng mayor dito para at least hindi na mahirapan yung mga residente dito mga travelers, no? So pag nagpas natin ng tulay ay ganun pa rin hanggang doon sa highway, rough road pa rin mga travelers at lubak-lubak. So yan lang ang disadvantage dito pag may sasakyan ka na mababa yung ground clearance, talaga namang sasayad sa daanan dito. So ngayon kasi panahon pa ng tag-ulan, kaya asahan yung maputik na daan mga travelers sa lugar na to. So ito lang yung tulay namin dito, maliit lang, pero kasya din naman yung 4 wheels guys. Yun, so
Ito yung isang portion na talaga namang binabaha pagka umulan. Itong dahil sakop din ng Dahiagon, ito na yung palabas na ng highway mga ka-travelers. Ayan, kung makikita nyo talaga namang left and right yung tubig baha dyan guys. Grabe, napaka lalim ng tubig baha. Ayan, no? So hindi pa humupa talaga yung tubig sa mga palayan. Yeah, minsan pag dumaan ako dito, minsan natatawa ko gawa ng para talagang dagat yung area. Pwede kang maligo dito. O siguro kung dagat lang to, ay talaga namang masarap pagtayo ng beach resort dito mga travelers, no? So ayan, palayan yung sa right side natin, halos nahapay na o yung tawag sa Tagalog, natumba na yung palay guys. Ayan, no? So sayang yung palay na nabubulok na sa babad ng tubig. At yung mga tumba na gawa ng sa lakas ng pressure ng tubig dito. Ito, isa rin sa problema dito yung daanan dito guys, yung mga buhangin. Pagka ito ay binahaan, umaangat yung buhangin. Kaya ayan, ganito, delikado sa mga nakamotor o ayan, nakabisikleta, delikado gawa ng nakaangat yung mga bato. So malapit na rin tayo sa highway mga ka-travelers. Palabas na rin tayo. Daming mga pananim na palay dito, nasasayang lang pagka panahon ng tag-ulan guys. Sayang na sayang, sana magawa ng paraan. Flood control kasi ang importante dito para hindi na bumaha talaga. Palakihan yung sapa na kung saan nagkakaroon ng flood. Ano tawag dun? Parang yung babara. Yun, no? Napakaganda sana ng lugar. May mga puno na, improve na. Para ka lang sa ibang bansa pagka bumalik. So mamaya pagbalik tayo guys, kita nyo mamaya napakaganda tingnan. At sa drone shot natin siguro nakita nyo naman napakaganda tingnan mga travelers. Grabe, talagang hinapay ng tubig baha yung palay. Nandito na rin tayo sa semento na putol mga travelers. So hanggang dyan lang yan sa may highway. So yeah, wala, ganito talaga yung project nila, kaunti lang. At dito naman sa highway, pagka tumatawid tayo ay ingat tayo mga travelers gawa ng syempre matutulin yung mga sasakyan dito. Itong lugar na to ay takaw aksidente o yung tinatawag na accident prone area talaga yung lugar na yan. Kaya doble ingat pagka tumatawid, magbibilis yung sasakyan dyan kasi nga wala na yung speed limit, hindi na pinapatupad, kaya namang matutulin yung sasakyan, lalo na yung mga bus. So pag tumatawid ako dito, kaliwa kanan tingin, doble pa yun guys para safe talaga. Yun, so patawid na tayo mga ka-travelers. Yung daanan dito spaltado, maraming nag-comment dun sa ating mga vlog nakaraan sa drone shot natin na napakaganda pag sa taas. Pero okay naman pag sa taas, pero pag ngayon nga pagka binaybay mo yung daan na to gamit ang motor, alam mo yung alon na yung alon na sa dagat na parang ganun. At mayroong portion din na bako-bako. Siguro sa na rin sa mga tracking na dumadaan, siyempre yung mga truck mabibigat yon. Lubulubog na yung ibang bahagi ng mga asfalto. Kaya nagkakaroon ng wave yung daan natin. So, dito lang tayo sa right side para safety tayo. Kasi pag nasa gitna, fast lane yun mga ka-travelers. Umabot nga yung iba dyan 100 siguro. So, tayo nga mga nasa 60 lang, dito lang sa gilid tayo guys. Itong area na to inaabot din to ng baha pagka talaga namang linggo-linggo ng ulan na hindi umupa. Ito yung daanan na inaabot na to ng tubig baha mga ka-travelers. So ayan, at madadaanan din pala natin yung bypass road dito sa Sigma Capiz o yung tinatawag nila New Road. So actually ang tawag talaga dyan ay bypass road. Yan yung ginagamit o pinatayo para hindi ka nadadaan. Kinonstruct po yan para hindi ka na dumaan ng city, hindi ka na matraffic o talaga namang mas papabilis yung biyahe mo. Ginagawa rin yan minsan pag merong nire-repair na tulay at kailangan ng alternate road, ay dito gumagawa sila ng mga bypass road or ng alternate na ruta. So ayan, at maraming mga motor shop dito guys na pwede nating pagpapaayusan. Dito na lang tayo sa malapit-lapit para hindi na tayo lalayo pa mga ka-travelers, no? Dito lang tayo sa may unahan ng ano ba to? Andox. Please, malapit-lapit pa kasi pag doon na tayo sa loob dumiretso baka mahuli tayo, wala tayong side mirror. Tsaka nakakaya din naman sa camera.
halos lahat ng kanto dito ay merong CCTV monitored by POSO ata yan o ano mang enforcement agency ang nandyan. So ayun guys, no? So Shell, sea oil pala yan, madadaanan natin. So papagas muna tayo guys dito sa sea oil. Ito yung suki ko lagi pagka nandito ako, dito ako nagpapagas. Okay, pagas muna tayo guys. Ang pinapagas ko dito mga ka-travelers, walang iba kundi premium. Gawa ng yung ating daanan ay manubak at matatarik. Solid natin ang medyo mataas na octane ng gasolina. So magpapagas tayo ng premium o yung red na gasolina. So hindi ako nagpapagas ng green. Okay na naman yung green. Kaya nga lang siyempre alam natin na manubak tayo at matatarik yung daan. Kaya ang pinapagas natin ay premium o yung red. So pagas tayo ng 150. Halos mapupul tank na pag 150 yung ating smash. Gawa ng maliit lang yung tanke niya at mura yung gasolina. So yun mga ka-travelers, yung ating ang dumi ng ating motor. Wala pang linis. So papakarawas na lang tayo mamaya. So nag-add na lang tayo para at least ma-full tank siya. Gawa ng malit lang naman yung tanke niya, kayang-kaya i-full tank ng 150, 3 litro mga travelers. So yun, diretso na tayo dun sa shop. Pagandaan niya sa smash, madali siya i-start, hindi siya hard start mga ka-travelers, no? Yung ibang smash kasi hard start, pero ito napakaganda, madali lang i-start. At kahit may karga ka, kahit dalawa pa yung karga mo na angkas, ay malakas pa rin yung kanyang makina, malakas pa rin humatak mga ka-travelers, no? So yun, diretso na tayo dun sa shop sa paggawaan ng motor. So magre-request tayo dun ng extension para sa ating side mirror guys, no? Bakit? Kasi hindi ako kampante pag kulang ng side mirror yung ating motor, kulang sa paningin sa likod, kasi importante rin yung nasa likod natin ay makikita natin para kung may mag-overtake ay siyempre para rin sa safetyness. So dito tayo na gilid, dito tayo paggawaan ng side mirror magpapagawa guys. So naalala ko pala mga travelers, wala pa akong cash, so kukuha muna tayo sa LBC, nakalimutan ko pala. So dito tayo magpapagawa mamaya. So wala pa pala akong cash na dala. Diretso muna tayo dun sa LBC mga travelers, no? So sa stoplight, hindi naman tayo mahuli siguro dyan sa may stoplight ng Sigma Capiz. Diretso muna tayo dun sa LBC.
Okay guys, nandito na nga tayo sa paggawaan ng motor. So, papasok tayo doon para maghanap ng pyesa o extension sa ating side mirror. Boss, May extender ka muna kung side mirror? Extender? Sa side mirror? smash. Oo, mas. Ano mo sa mirror, boss ay? Dako. Yung dako ang iyangat. Pang rider ng size. Oo. Pagkaktor. Mo siya. Tigpila magpa pabutang. Magpalalagay doon. Galing may kwansa oh. Na auto tabi. Butangan talaman di goro. Dua. Udah bisa butangan aja sulit dapat tuh ya. Iya. Bali dua no. May daw ta karang smash kita nga size. Itong imo na. Mas smash kita to. Pang mas good. Ayo, pang rider ja. Ay, pang reader gali dagko. Extender gid. Extender. Extension to. Pas ang pang reader binili ni ano eh. Sino nagbili nun? Papang? Pang reader daw yan. Ikaw na lang bayad, mapabideo lang ko. Bulang ko 5 siguro no? Pwede na yan lang. Natuwig raw. 5K. Ha? Pila nong? Pila? Cintam na tara. Cinta? Cinta dyan? Walang dito.
Okay na lang. Di ba? So yun nga guys, natapos nagawa yung ating side mirror. Meron tayong side mirror dito sa right side. So pupunta muna tayo ng plaza ng Sigma Capiz dahil meron tayong kukunin doon mga travelers. So ayan, tatawid tayo dito sa tulay na sinasabi nila na ito na yung tulay na lubak-lubak. So actually lubak naman talaga. Ayan, so tatawid tayo doon mga travelers. And then kakaliwa tayo pupunta ng plaza ng Sigma Capiz. Yan, para may kukunin kasi tayo doon sa plaza, kaya dito muna tayo guys, sa kaliwa tayo dito kapasok ng kanilang plaza. Saan banda yan? Saan